paano yan eh? May gustong papalit sa lungsod ng Maynila. Subok na. Ano lang ginawa niya? Maraming mga property. Ano nangyari? Nasaan? Madami siya kondo. Nasaan na yan? Ano na patunayan? Baka naiwan yung frame. Babalikan. Babalikan niya. Para ano? Para pahirapan ulit. Baka may nasisimot pa. Ngayon, nakikiusap ako sa mga loyalista. Yes, napakarami Sama-sama tayo. Hawak kamay. Tulungan natin si Mamara. Traffic bisig. Para siya ang tunay magbabago ng Maynila. Para Katuwang ng ating... Lista po at loyalista din naman si Mamara Tamandong. Ano rin po ang nagustuhan niyo kay Mamara? sa ngayon, ang nagustuhan ko sa mga programa ni Ma'am at advocacy niya ay yung seryoso sa tao. Oo. True. May padama niya kung ano man ang nasa puso niya. Bilang loyalista, nakikiusap ako sa lahat ng loyalista Yes. sa Maynila. Supportan natin si Mamara. Bakit si Mamara ang karapat dapat iluklok sa Maynila? Sa akin, bilang isang loyalista, hindi ako nagsasabi ng one-sided. Nakita ko ang kanyang puso na pananaw bilang pagtulong sa mga marilita. Yes. Kaya dapat siya ang karapat-dapat magbago sa Maynila. Sir, paano mo ilarawan ang Maynila ngayon at bakit kailangan nyo ng pagbabago? Nako. Yun. Kailangan natin baguhin ang Maynila dahil puno na. Kung sa usok, punong-puno na, kailangan alisin ang usok. Ibig sabihin, ang Maynila, Lugmok na. lugmok na siya. Yung nanunungkulan, ang isang nagtatamasa. Paano lang ang mga maralita? Hindi nila pinapansin. Halimbawa, yung mga nagtitinda, kung gaano lang nila pahirapan, walang permit, ang ginagawa nila, sinasakay na lang nila sa truck nila, nagpapaliwanag. 5-6 na buo na. Galing sa Bombay, wala silang pakialam. Ang ginagawa nila, ikinakarga lang nila. Nakikiusap. Wala pakialam ang mga tota ng nanunungkulan. Pero ano yung feelings mo, sir, kung nakikita mo sa social media, like yung mga ina-upload sa mga YouTube, Facebook, o anumang platform, yung mga inaagawan ng mga paninda, yung mga kababayan natin, mga vendors, ano yung nasa feelings mo? Masakit para sa akin ang ginagawa nila. Wala akong magagawa. Pero ang masasabi ko lang, ngayon, panahon na para baguhin ang mga sistema na kabulukan na ginagawa nila. Sinong karapat dapat to? Karapat dapat na iluklok si Mara Tamandong. Pero sir, another pa, gusto ko rin itanong sa'yo, ano yung masasabi mo o ano yung komento mo patungkol doon na ang Maynila o ang lungsod ng Maynila na pinakasentro sa buong bansa is siya pa ang kinakatakutan sa buong mundo at record holder po yan. Anong masasabi doon? Ngayon, ang masasabi ko, kailangan baguhin. Walang iba na makapagbabago dyan. Si Miss Mara Tamandong ang magbabago. Eh, paano yan eh? May gustong papalit sa lungsod ng Maynila. Subok na. Ano lang ginawa niya? Maraming mga property. Ano nangyari? Nasaan? Madami siya kondo. Nasaan na yan? Ano na patunayan? Baka naiwan yung frame. Babalikan. Babalikan niya. Para ano? Para pahirapan ulit.
Baka may masisimot pa. Ngayon, nakikiusap ako sa mga loyalista. Yes, napakarami Sama-sama natin. tayo. Hawak kamay, tulungan natin si Mamara Rapid bisig. para siya ang tunay magpapabago ng Maynila. Para Katuwang ng ating minamahal na presidente. Yan. So may mensahe ka ba kay President Bongbong Marcos, the same time kay Ms. Mara? bilang isang Sir, yung mensahe mo, kasi si Ms. Mara isa sa nagtaguyod ng mga programa ni Oo. Presidente. So, bilang isang presidente ng Alliance, nakakunik din sa mga programa ng Pangulong Bongbong. Makikiusap ako siya. Makikiusap ako sa kanya na sana akayin mo siya para maging isang mayor ng Maynila. kasi sana lang, bilang isang nanguna sa inyong mga samahan sa Implan, ano yung magagawa mo na tulong kay Ms. Mara Tamundong? Para sa akin, ipakalat ko sa mga membro ko, sulok-sulukan man ng Maynila, isisigaw ko si Miss Mara ang karapat-dapat. Yun nga po, masyado na pong mahirap ang Maynila ngayon, di katulad dati, kasi dahil nga sa mga namumuno, marami silang binago. Tapos marami na ang Maynila ngayon. Grabe. Maraming nagagalit doon sa nakaupo, dahil nga po doon sa una-una yung mga pension ng mga senior. Tapos, ang sabi pa nila, pag hindi raw yung senior nakatira na doon sa barangay na yun, alis na sa listahan. Yun ang ginagawa nila. Kaya maraming senior nagagalit. Yung kunti pa na yun. Pero ano po masasabi natin sa ganun pong sitwasyon na ang ating mga manininda po ay ganun na lamang nila abusin? Masyado po, parang kumbaga sa brutal. Brutal na yun, hindi naman Hindi katama naman yun. katao. Kasi yung mga iba nga po, di ba, nangungutang sila sa mga Bombay. Siyempre, nulugan nila yung araw-araw. Tapos, bigla nilang kukunin, ibabasura. Paano yung mga utang nila? Paano nila magabayaran? Paano sila makakabawi? Paano sila makakabangon? Balita ko po may gustong bumalik ngayon dito sa Manila. Wala na po siyang babalikan. Kahit sino pong tanungin, wala na po siyang babalikan. Kasi doon sa ibang distrito po, tinanong ako kung sino daw yung boboto ko. Kasi hindi pa naman namin naaano si Ma'am Mara. Sabi Sabi ko, ko, una. hindi, ang sabi ko si Hani kasi, marami na nagalit. Sabi ko, lalo na yung mga senior, dahil sa ginawa niya. Tapos sabi naman niya, bakit sila nagagalit kay Hani? Hindi naman nila alam yung paano yung kwento, totoong kwento daw. Parang yung inaano niya, ang sinisisi niya, si Isko daw ang talagang may kasalanan. Kung bakit wala ng pera, Ano kanya, pero sila pareho. bakit wala na raw pondo, hindi na alam ng mga tao yung yun ang sinasabi natin. Pero sa yung mga kabuuan ng mga tanongin mo, wala na raw silang babalikan. Paano yun? Sabi na walang pera ang Maynila, bakit pinag-aagawan pa rin nila? Siyempre, parang pag sumunod ng budget, may pag-aagawan ulit sila.